Yo, what's up mga kaibigan? Nadi na tayo magkwentuhan. Solid performance mula kay Zion Williamson, CJ McCollum at Trey Murphy upang makuha ng New Orleans Pelicans ang malaking panalo laban sa Sacramento Kings sa isang crucial game. Dahil sa panalo na ito ay mananatili sa 6th seed ang Pelicans at may half game lead na sila sa 7th seed Phoenix Suns, habang ang Kings naman ay out na for contention ng top 6. Pinangunahan naman ni Stephen Curry at Jonathan Kuminga ang Warriors na walang Draymond, Clay at GP2 sa isang mahalagang panalo laban sa Portland Trail Blazers. Nagtala si Curry ng 22.7 rebounds and 8 assists at 19.6 rebounds naman kay Jonathan Kuminga. Dahil nga sa panalo na ito mga kaibigan ng Golden State Warriors, sila ay aangat na sa 9th seed ng Western Conference. Babagsak naman ang Lakers sa 10th seed at mananatili sa 8th seed ang Sacramento Kings dahil sa talo din nila kanina laban sa Pelicans. Kahit na basically ay pantay ang kanilang mga record sa 45 wins and 35 losses, ang Warriors ay hawak ang tiebreaker advantage sa Lakers, habang ang Kings naman ay hawak ang tiebreaker advantage sa Lakers at sa Warriors. Kaya naman despite the same record ay Kings pa din ang nakakaangat sa kanilang tatlo. So ito nga ay posibleng patikim na kung ano ba ang pwedeng mangyari sa dulo ng regular season. Para nga sa Lakers, kahit na may panalo nila ang lahat ng kanilang games, kung hindi matatalo ang Kings at ang Warriors ng kahit isang beses sa kanilang mga final games, mananatili sila sa 10th seed ng West. Kaya naman ang best case scenario nga sa kanila ay matalo ang Kings ng Phoenix Suns at ang matalo naman ng Warriors ng Pelicans. This way ay aangat nga sila sa 8th seed ng West kung makukuha nila ang lahat ng panalo sa kanilang mga remaining games. Habang ang Warriors naman ay aasa nga na matalo ang Kings kontra sa Phoenix Suns at may panalo nila ang game laban sa New Orleans Pelicans. Kapag nagawa nila ito ay sila ang aangat sa 8th seed ng West. Babagsak ang Pelicans sa 7th seed at aangat naman ang Phoenix Suns sa 6th seed dahil hawak nga nito ang tiebreaker advantage sa New Orleans Pelicans. Sa Kings naman ay tulad lamang sa Lakers at Warriors, wala na nga silang pag-asa na makaabot pa sa top 6 ng West. Kandado na nga sila sa play-in tournament. Yan nga ang resulta ng pagkakatalo nila sa Pelicans kanina. Ngunit kailangan lang nga nila may panalo ang kanilang last few games at hindi sila bababa sa 9th or 10th seed at posible pa silang umangat sa 7th seed. Dahil again, hawak nila ang tiebreaker advantage laban sa Lakers at Warriors at kontrolado nga ng Kings ang pwestuhan sa kanilang tatlo. Tanong ng iba ay bakit ba hawak ng Kings ang tiebreaker sa Warriors kahit na pantay na 2-2 naman ang kanilang head-to-head matchups? Yan nga ay dahil sa division record and standings na tinatawag. Pareho nga sila nasa Pacific Division kung saan ang Kings ay may record na 10 wins and 6 losses laban sa mga teams na nasa division na ito, habang ang Warriors naman ay 7 wins and 9 losses ang record. So ayun nga po mga kaibigan, hopefully ay medyo mas nalinawan tayo when it comes to tiebreakers and possible situations ng tatlong team na ito na may magkakaparehong records sa ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?